umaga sa inyong lahat. Ngayon, ang tatalakayin natin ay ang tekstong prosedural. Ano nga ba ang tekstong prosedural? Ang tekstong prosedural ay isang espesyal na uri ng tekstong expository. Naglalahad ito ng serye o mga hakbang sa pagbuo ng isang gawain kung matamo ang inaasahan. Meaning, ang tekstong prosedural ay teksto na nagbibigay ng malinaw at sunod-sunod na hakbang upang magawa ng tama ang isang gawain o makamit ang isang layunin. Ano nga ba ang layunin nito? Ang layunin ng tekstong prosedural ay makapagbigay ng sumusunod na direksyon, hakbang o impormasyon sa mga tao upang matagumpay na masagawa ang mga gawain na ligtas, epesyente at angkop sa paraan. Ito rin ang sumasagot sa tanong na paano? Paano iluto? Paano gawin? Paano buuin? Paano nangyari? At iba pang tanong na ikinakabit sa tanong na paano. Iba't ibang uri ng prosedura, paraan ng pagluluto. Pinakaraniwang uri ng tekstong prosedura. Ito ay nagbibigay ng panutos sa mamabasa kung paano magluto. Sa paraan ng pagluluto, kailangan ay malinaw ang pagkakagawa ng mga pangungusap at maaaring ito ay magpakita rin ng mga larawan. Panoto or instruction. Ito ay nanggagabay sa mga mamabasa kung paano may sagawa o likhain ang isang bagay. Ito ay kailangang sundin upang maging tama, tiyak at maayos ang mga gagawin. At mabilis nakatutulong din ito sa mas mabilis na paggawa. Panuntunan sa mga laro or rules of games, nagbibigay sa mga manlalaro ng gabay na dapat nilang sundin. Example, sa laro ng ML, nagbibigay sila ng gabay kung paano mag-join or paano maglaro na sa ML kung first timer ka pa lang. Manual. Nagbibigay ng kaalaman kung paano gamitin, paganahin at patakbuhin ang isang bagay. Karaniwang makikita sa mga bagay na may kuryente katulad ng mga computers, machine at appliances. Mga eksperimento or experiment. Sa eksperimento, tumutuklas tayo ng mga gabay na hindi pa natin alam. Karaniwang masasagawa ng eksperimento ang sensya, kaya naman kailangan nating isulat ito sa madaling intindihin na wika para tiyak ang kaligtasan ng masasagawa na gawain. Katulad na lang ng fireworks sa baso, kailangan talaga natin na intindihin or basahin muna natin yung mga nakasulat doon bago natin gagawin para walang disgrasya na mangyayari. Pagbibigay ng direksyon. Mahalagang magbigay tayo ng malinaw na direksyon para makarating sa nais na destinasyon sa ating ginagabayan. Kailangan talaga natin na mabigyan ng tamang direksyon para makapunta tayo kung saan man tayo gustong pumunta at para hindi tayo mawala sa pupuntahan natin na lugar. Takaran at alituntunin. Naglalaman ito ng mga tuntunin at regulasyon na kailangan sundin upang mapanatili ang kaayusan at disiplina.
Halimbawa, mga alintuntunin sa loob ng silid-aklatan. Sabay sa pagbuo o pag-aayos. Tinuturuan nito ang mga mambabasa kung paano bumuo o magkumpuni o repair ng isang bagay gamit ang tamang hakbang. Halimbawa, paraan ng pagbuo ng paper fan. Prosesong akademiko. Nakatuon ito sa mga gawain sa paralan tulad ng pagsusulat o pananaliksik na may malinaw na proseso. Halimbawa, mga hakbang sa pagsulat ng salaysay. Ngayon naman ay tatalakayin ko ang apat na nilalaman ng tekstong prosedural. Una, layunin o target na output. Ito ang bahagi na nagsasabi kung ano ang kalalabasan ng proyekto o kung ano ang gustong makamit matapos sundin ang mga hakbang. Ikalawa, kagamitan. Dito nakalista ang lahat ng kasangkapan o materialis na kakailanganin upang makumpleto ang gawain. Karaniwan ito nakaayos ng sunod-sunod. Ikatlo, metodo. Ito ang pinakamahalagang bahagi dahil pinapakita nito ang tamang pagkasunod-sunod ng mga gawain. Dapat malinaw at madaling sundin ang bawat hakbang. Ikaapat, evaluasyon o resulta. Ito ang inaasahang kinalabasan matapos magawa ng tama ang lahat ng hakbang. Sa kabuuan, malaga ang tekstong prosedural dahil tinuturuan tayo nito kung paano gawin ang isang bagay ng maayos, ligtas, at sistematiko. Dumako naman tayo sa aking tatalakayin tungkol sa karaniwang pagkakaayos ng tekstong procedural. Ang tekstong procedural ay isang uri ng teksto na nagbibigay ng malinaw at sistematikong gabay kung paano isagawa ang isang gawain o proseso. Mahalaga ito upang ang bawat hakbang ay maayos at madaling sundan ng mambabasa. Una, ang pamagat. Ang pamagat ang pinakamahalagang bahagi ng procedure sapagkat ito ang agad na nagsasabi sa mambabasa kung ano ang gagawin o bubuuin. Dapat ito ay malinaw, tuwiran at kaakit-akit upang mahikayat ang mambabasa. Halimbawa, kung paano gumawa ng iced coffee, paano magtanim, mga paraan ng tamang paghuhugas ng kamay. Ikalawa, ang section. Ang section ay ang pagkakabukod ng nilalaman ng procedure sa iba't ibang bahagi. Mahalaga ito upang maiwasan ang kalituhan at maging organisado ang teksto. Karaniwan itong nahati sa mga sangkap at mga hakbang. Halimbawa, ang mga sangkap nito ay kape, asukal at yelo. Mga hakbang nito ay una, magtimpla ng kape. Pangalawa, lagyan ng yelo at asukal ayon sa panlasa mo. Ikatlo, ang subheading. Ang subheading ay maliit na pamagat sa loob ng section na nagsasaad kung ano ang bahagi ng proseso ang tinatalakay. Nakakatulong ito upang maging mas malinaw at madaling sundan ang bawat hakbang. Ikaapat, ang mga larawan o visual. Mahalaga ang mga larawan o visual sapagkat may mga hakbang na mas madaling ipaliwanag gamit ang imahe kaysa salita lamang. Nakakatulong ito upang mas malinaw at mas madaling maunawaan ang proseso. Halimbawa, larawan ng tamang pagtimpla ng inumin o ng pagkakasunod-sunod ng hakbang. Larawan ng pagkakasunod ng paghahanda ng ingredients. Diagram ng tamang paghuhugas ng kamay. Sa kabuuan, ang karaniwang pagkakaayos ng tekstong procedural ay binubuo ng pamagat, section, subheading at mga larawan o visual. Ang mga bahaging ito ay nagsisiguro na ang proseso ay maayos, malinaw at madaling sundan ng bawat mambabasa. Mga konsiderasyon sa pagbuo ng tekstong prosedural. Una, ilarawan na malinaw ang mga dapat isakatuparan. Ilahad at detalyadong description. Pangalawa, mahalagang alamin kung ano ang audience ng teksto upang mapagdesisyonan kung ano ang uri na antas ng wikang gagamitin. Pangatlo, ilista ang mga gagamitin.
Pang-apat, ang tekstrong prosedural ay lagi nakasulat sa ikatlong panauhan or third person point of view. Kailangan malawak ang kaalaman sa pagsang tatalakayin. Pang-anim, malinaw ang pagkasunod-sunod ng dapat gawin. Pang-anim, malinaw ang pagkasunod-sunod ng dapat gawin upang hindi malito o magkamali ang gagawa nito. Pang-pito, nakakatulong din ang paglalakip ng larawan o ilustrasyon kasama ang paliwanag upang higit na maunawaan ng taong gagawa nito.